sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan ang palaging may angat. Araw-araw arangkada-kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming gino, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado. Iiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkadang para dito sa lahat. Kasiyahan ang palaging may angat. Araw-araw arangkada-kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlat. Ayan, magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Parang mahina yung ating monitor. Anyway, we have to start. Magandang hapon. Siyempre sa Arangkada Kapatiran, ito pa rin po inyong lingkod, ang inyong kaibigan pa rin sa Impapwede, Ronnie Akal. Tayo po ay nagkakaroon po ng magandang pagtalakay sa araw na ito. At siyempre ang ulat mo na magagaling kay July. Masa Erika na. Yes, Ronnie, alam mo, lunos itong naganap na pagpatay kay Governor Oriental, Negros Oriental, Governor Rowell Digamo, no? Bagamat halos nagluluksa yung kanyang mga constituents dahil noong nakaraang Sabado ko siyang binaril itong governor habang nagbibigay ito ng ayuda, Ronnie. At talagang ikinulungkot ko ng kanyang mga kababayan. Bagamat nahuli na yung mga iba sa mga suspect na ngayon ay nasa Department of Justice. Karamihan pala rito, Ronnie, mga ex-militaries. Oo, ex-military, Ron. At yung sabi nga nila, ito yung mga awul, no? Absent without leave na sa Philippine Army. At sila nga naka-battle gear, saka talagang may suot sila, bulletproof. Talagang hindi mo akalain na gagawin nila ito dahil nga ang akalain ng mga iba ay mga sundalo po protestong kay governor dahil nga bigayan to ng tinatawag na ayuda sa kanyang mga constituents. Yun, talagang napakalungkot kanina na-interview nga ito si Mayor Digamo ng Negros Oriental na napakalungkot yung pagkamatay ng kanyang asawa. Pero sa ngayon, ay support ang Pangulo ng Bongbong Marcos, Biyaya Secretary Benarabalus, Speaker Romaldes, at talagang tututukan ito ng Senado, Kongreso, National Police ng kabayan natin para ma-investiga ang maigi kung sino yung nasa likod. Talagang sino yung mastermind sa pagpatay kay Governor Rowell Digamo. So, okay, July, maputol lang kita, no? Talagang yung bago mo iulat tong bagay nito, di ba yung mga nauna mong mga pag-uulat, may kinalaman pa rin sa mga pagpatay. Tapos ito nga yung talagang isa sa pinakamalala na consideration siya po ay sitting governor, no? Kaya talagang ang buong bayan ay muli na naman siyempre nag-involve sa pangyayaring yan.
At syempre, pati ulit sa Senado, sa Congress, talagang pinag-uusapan at sinasabi kung gaano daw kahusay, kabuti at talagang masyadong down to earth itong governor to. Sabi nga simpleng-simple. Kaya gustong-gusto siya ng kanyang mga constituent. Kaya nga nakakalungkot na nababawasan ng mga talagang magigiting na ating mga opisyalis ng ating pamahalaan na talagang dapat na talagang nagpapatuloy sa kanilang paglilingkod. Kaya talagang bagay na talagang dapat talagang ikalungkot ng ating lahat ng kababayan. Lalo-lalo na yung mga taga diyan mismo sa kanyang lugar. Okay, ano? Tama ka dyan, oo. Oh, yes, oo. Tama ka dyan, Ronnie. Talagang nakakalungkot at pero lumalabas parang motibo rin siya ng politiko, no? Politically motivated kung tawagin, talagang hindi naman natin akalain. Pag alam mo, isang governor na hindi na rin dito yung Tagalanaw del Norte, si Adjong. Pero nabuhay, namatay, mga Hindi, tao niya. nagsalita na nga si Congressman Tevez. Hindi, para sa akin lang naman, talagang wala naman, talagang malaki talaga ang percentage na yan ay politically motivated na pangyayari. Sapagkat yung nagsagawa ng talagang very daring, di ba? Biruin mo, pasukin ka, tapos mga armado, tapos yung mga nahuli na, sinasabi nga ng mga dating, ulat mo nga, di ba? Ng mga dating militar. Kaya hindi naman pwedeng gawin yan mga ordinaryong tao lang. Kunyari, personal na motive. Siyempre, gagawin niya sa ibang paraan. Chitsempo yan. Pero yung ginawa doon, talagang very daring, talagang ang lakas ng loob. Tsaka parang sabihin natin talagang may sinasandalan yung mga gumawa niyan, di ba? Hindi nila kalain din naman na ganun na lang ang maging reaksyon sa kanila. Agad-agad nahuli yung iba sa kanila. Sana mahuli ng lahat ng nandoon nga na imagine ang napatay hindi lang gobernador, pati yung mga ordinaryong mamamayan ng Negros na ang purpose lang nila magkaroon ng pagkakataon makausap ang gobernador, maaring may ayuda na hinihintay, tapos ang uwi nila hindi pala ayuda, sila mismong iuwi na bangkay na. Kaya nakakalungkot. Yun, tama ka dyan. Correct ka dyan, Ron. Well, sa ngayon talagang nahuli naman yung iba, kailangan makakuha muna sila ng substantial ebidensya para masampahan ng kaso itong mga iba. Yung iba naman nasa WPP para meron kasi gusto mag-witness no? At malalaman natin kung ano ang kadahilanan nito. Si Tevez naman, talagang magkalaban sila sa politika niya noong pa. Talaga sila yung nagbabakbakan niya. Alam mo naman parang Abra yan. Sa amin, sa Abra ganyan. Tama. Pamilya yan. Talagang patayan. Ubusan, no? Magandang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na dapat ni Secretary Pagita dapat nga ma-dismantle na itong mga private arms. Ulihin na yung mga arms para wala na magamit ng mga ito. Dahil kasi tumatapang ang mga nasabing private army. Okay. Pag sila ay nasa kapangyarihan ng walang hiya, nagkademonyohan, kung sino-sino lang binabaril para manok at aso. Okay. Ay hindi naman pwede na tayo may batas ng Diyos at batas ng tao. Okay, July. Maraming salamat. Sige. Okay, maraming salamat. Yan lang yung update sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Raul Digamo, July Pudo, sa Arangkada, Kapatigan. Okay, maraming salamat, July. At sana isa sa mga natin magkita tayo dahil may ibibigay kasi yung magandang regalo yung inaantay mo. Anyway, saka na natin pag-usapan magkita tayo. Ngayon, nakikita na po natin ang ating mga kasama, ang ating mga brad at syempre sasali sila sa atin sa magandang usapan. At ayan, titingnan ko rin po yung sa monitor ko, no? Dahil tayo po ngayon ay syempre live at sa gadget parang maliit kasi yung dun sa screen sa harap ko, kaya dito tayo titingin sa gadget natin. Ayan, sa Arangkada Kapatiran Gadget sapagkat yan po, ayan, yung Brad. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Yes, Ted. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon. Magandang hapon, Brother Ronnie. Ayan. Wait lang tayo at ipapasok natin yung ating panauhin. Wow, good. Very good. Kasi medyo nag-usap pa kami kasi alam mo itong topic natin medyo masalimuot na usapin. Kasi kagaya nga nito yung essence ng ating brotherhood na tinatawag, kapatiran niya. So, kailangan
lagi nating hihimayin natin mabuti. So bala mapag-uusapan natin dito, siguro yung ano lang, kung Well, ano actually, yung yes. magiging focus. Brother, ang gagawin lang natin yung educational na pag-approach sapagkat very sensitive ang issue, di ba? At ayaw natin sumakay sa nangyayari. In fact, ang Senado nga kanina, tinatalakay nila yan sa Senado, nagkakaroon na sila ng hearing. Huwag tayong makisalo. Sa atin lang naman, pangkalahatan. Mga kababayan, mga kapatid, pag-uusapan po namin dito ang may kinalaman sa hazing at mga gagaling na Brad, katulad ni Brad Ed Sanchez, Brad Ed Carlos, at iba pa, I think Jojo Kiawit, sasali din po, ganin din si Nidia at iba pa mga Brad, sila Brad Ronnie. Ang amin lang ay bigyan ng talagang napapanahon na sapagkat ito pong issue ng hazing hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, kahit sa mga modernong bansa katulad ng Amerika, yan na talagang pinag-uusapan ng gusto. Yung tungkol po sa hazing. Kaya talagang dapat bigyan natin dan. Kaya nga ang pinakatanong panahon na ba para talagang matigil na po itong mga hazing, lalo-lalo na sa ating bansa, sa ating bansang minamahal na Pilipinas, sa ating mga kabataan na talaga mapupusok yan. Kaya sa pamagitan nila Brad Ed Sanchez, Brad Ed Carlos, Jojo Kiawit, at iba mga Brad na sasali sa atin. At iba pang Brad na sana mag-react kayo, no? Open naman, alam naman namin mga Brad na alam niyo yung sa ating channel dito po sa DWBL live streaming. At syempre, sa radyo naman, maring hindi ko kayo mapapakinggan not unless gusto nyong mag-react sa aming landline ng 631-2647. Yan, kung gusto niya na. Pero anyway, pagbati, shoutout nga pala. Importante, shoutout sa chapter sa Tawi-Tawi, sa Sigma Theta Bungaw at sa Sigma Theta Mapun, at syempre kina Brad Jomamel Montanier, syempre he's watching, ganun din, laging nanonood din, syempre mga magigiting din na Brad dyan po sa Cotabato, si Brad Dan Pagrangan, yan, yung mga magagaling na mga Brad na niyayaya kami magkape. Kaya minsan makakasama na, syempre good afternoon din kay Sis Livia na ngayon po ay nakatuto. Ayan na si Brad Ed, sige, patuloy lang sa yung sinasabi. Okay, nagkausap nga kami ni Brad, anytime daw pwede siya makapasok, kaya medyo yung technical ng ng CP niya nagkakaroon ng problema. Yung ayon sa mga napag-usapan namin, yung mga nakapaloob na provision about sa anti-hazing law, so ngayon siguro may topic natin yung mga proper way kung paano maiiwasan yung mga ano ba yung mga nagiging sanhi siguro na medyo nagmamalabis yung iba. Siguro, ibatay natin yung ating pag-usapan sa ating pa rin, siyempre, una, talagang dapat ito na lang, bigyan sa mga katanungan, pwede ba maging basihan upang maging faithful ang isang neophyte sa pagpapahirap sa kanya o sa dami? Doon muna tayo, iisa-isayin natin yan. Maganda yan. 4 na talagang tanong na iisa-isa natin sagutin. Ang una ang pagiging faithful pa, para maging faithful sa mga darating na panahon, ang isang neophyte, binabatay ba yan sa dami ng pagpalo sa kanya? O sabihin natin na o sa dami ng paddles o sa bigat ng pagpapahirap sa kanya? Anong idea mo diyan, Brad Ed? Sinasalang na kita. Nako, yung pagiging faithful, magiging mas faithful ba siya kung, halimbawa, sample na lang, pag konti lang na paddle ang ibigay mo sa kanya, magiging less faithful ba siya sa kapatiran? O magiging faithful lang siya kapag talagang binigyan siya ng todo-todo? Kasi later on, ang may posisyon ng arangkada tungkol sa hazing, kung ano man yun. Pero meantime, sasagutin natin isa-isa yung mga tanungan na yan. Yeah, sige, Brad Ed. Sa mga Brad, susunod. Sabi ko nga sa Ronnie, lilinawin ko lang kasi nga sa tanong mo, medyo sabi ko, medyo
medyo maselan nga kasi meron tayong batas na sinusunod na wala na sana ang mga bagay na yan. Pero yun nga, kasi kung may komento ako about dito sa ano, kailangan meron tinatawag na secrecy tayong tatawag. Ay, Brad Ed, wag nating sabihin na ginagawa ng kapatiran to. At theoretical, educational nga, sabi ko nga kanina, yung parang as if hindi ginagawa ng anumang fraternity para bang yung in general, nakakatulong ba ang pagpapahirap sa kanya para lalo maging faithful? Hindi ko Kasi, sinasabi okay. hindi, wag nating wag ganun ang ating mentality. Pan-general nga to. Sabi ko educational yun. Okay, sige, based on my experience kasi, yung essence ng brotherhood kailangan kasi merong konting lahat kasi ng isinasagawa ay may aral na hatid yun na kailangan para maging yung sabi nga nila yung loyalty nandun talaga kapag medyo may mga isinasagawang medyo makabuluhan kung bakit may mga bagay na kailangang danasin ng isang PG, sabi natin. I don't know kung tama ba na may mabanggit yung tinatawag na paddle na ginagawa natin na chocolate na tinatawag natin sa ating sige, wag na gamitin yung salitang paddle, yung pagpapahirap na lang. Pag lalo bang nahihirapan ng isang neophyte, kahit anong organisasyon, kunyari sa militar, di ba? Para maging para maging ganap na graduate ng Philippine Military Academy. Sa totoo lang, hindi mo deny, may mga hazing yan, di ba? yung obstacle na tinatawag Maging mas ba siya, maging mas loyal ba siya sa bansa, magiging, di ba, kung siya ay haharap sa ganyang pagsubok or wala namang kinalaman. Yun nga, in general. Nakakatulong bang kita pagpapahirap? Siguro nakakatulong, para sa akin nakakatulong. Okay. Kasi mamahalin mo talaga yung pinagdaanan mo kapag na ano mo yung bagay na yun para sa akin Oh yes. Kasi pag hindi mamahalin mo yun kasi nga butas ng karayom ang pinagdaanan mo bago ka naging isang ganap na miyembro. Kasi kumbaga sa dangan nga lang, sana naman kung ano yung naranasan mo, hanggang doon lang. Kasi yun nga, medyo may nagiging paul na nangyari, nasusobrahan siguro. Lumalabas na sila doon sa kung ano yung ruling ng isang Yes. Ako, susugan ko yan. Ako, sabi ko nga pinag-usapan natin yung theory lang naman, educational. Ako, di ba, pag may mga bagay na kunyari, bigyan ka ng dyaryo na libre, ang totoo niya, pag binigay ng libreng dyaryo, parang hindi ka interesadong basahin. Pero pag yung dyaryo, binili mo, katulad ngayon, bumili ako ng Inquirer, 25 pesos. Talagang obligado akong talagang basahin ng gusto. Sapagkat, siyempre, 25 pesos din yan, di ba? Kaya nga, yung bagay na parang ginastusan mo, pinaghirapan mo, binayaran mo, pinagdaanan mo talaga ng Ayan, nandiyan si Brad Ed. Papasokin natin si Brad Ed. Nakikita ko Ito kasi ang higit na may Nakikita ko na. Yes, magandang hapon sa iyo, Brad Ed, Carlos. Magandang hapon din sa inyong lahat. Habol ako, hindi ko masyadong nakuli yung topic. Yeah, ang tanong ganito, Brad Ed. Talaga bang basihan yung para maging faithful ang isang neophyte pag lalo mo siyang bigyan pag lalo mong pinahirapan during initiation? Kasi ang ating pinag-uusapan hindi wala tayong pinagbabatayan na anong pangyayari sa lipunan. Yung theory lang, sabi ko nga lagi, educational discussion. Oo. Sige, sa akin palagay. Kanina nagbigay na ng opinion si Brad Ed. Sa iyo naman, Brad Ed Carlos. Para sa akin kasi, yung sinasabi meron kasi tayo na SRBing pinaghirapan, SRBing mamahalin. Ganon din yung apong pinaghirapan,
Kasi yung paghihirap naman maraming bagay. Merong paghihirap na nakakamatay, kamukha yung tinatawag na may kaluan o paddle o bugbugan. Meron din naman tayong yung paghihirap na psychological. Or kaya kung meron mang konting physical, hindi physical na nakakasakit, meron tayong mga paghihirap at gagawa muna ng mga obstacle course o service project na para paghirapan. Parang ikaw, tayo, i-depend mo yung ating thesis nung nag-aaral tayo. Hindi pwedeng, ito, ginawa mo na, tinype mo na, isanabit mo agad sa teacher mo, i-depend mo pa yun. Ang isang samahan natin, para mahalin natin, kailangan paghirapan natin kung paano natin na i-depend, na karapat-dapat pa tayong maging member nito. Hindi yung magbabayad lang tayo. O kaya yung lista pangalan. Kasi meron ako noon, nag-aaral kami nung araw, nag-school bukol din kasi ako nung during high school. Para ako rin. Ganito. May mga, hindi may iwasan, hindi nila ako magme-mention ng school. May mga mention na, may mga eskwelahan na project lang, bayad lang, pasado ka na, i-grade ka na. Kaya yung iba, katulad ko, during my high school days, na-kick out ako. Sabi niya, doon ka na lang mag-enroll sa eskwelahan na ganito. Project lang yan, gawaan mo lang ng nameplate do sa lamesa ni Sir ganito. Pasado ka na, hindi ka na mag-ROTC o CCNT. Parang May sounds familiar. Parang sounds familiar. Talagang nangyayari sa atin, lalo na ako. High school Lalo na sa panahon natin, yes. O sige, patuloy lang, brother. Ang tanong, minahal ko ba yung yung subject na yun? Hindi. Tama. Okay. O, di ba? Ganon din tayo sa organization. Ang problema natin ngayon, yung provision ng anti-hazing law. Yes, pupunta tayo dyan mamaya. Brother, pupunta tayo dyan mamaya. Yung tanong, pag pinahirapan ba lalo ang neophyte, lalo ba niyang maging tapat o lalo niyang mamali ng kapatiran? Ayun yun nga, sinagot mo na rin para lumalabas nga. Pagbibigay ako ng porsyento para mas maganda. Sige, very good. Sige lang. 75% mamahalin. Okay. Meron lang kasi iba talaga, likas sa kanila, kahit nahirapan na, napakawalang hiyang member. Kaya 75%, hindi 100%, ha? Oo. Oo. Yan, sige. Kasi mamaya, pag-usapan natin yung anti-hazing law. Ang ganyan. So, yung sinabi mo hindi ka naman totally all out, di ba? At least yung percentage nga. Good, yung ang ganda ng answer. Pangalawa na tayo. Bakit daw hindi maitupad ang anti-hazing law considering na tayo ay mayroong mga scout oath at scout law? Kasi di ba isa doon sa ating hiyas, sa ating 12 jewel, ang isa doon di ba, masunurin sa batas, masunurin sa batas ng Republika. Ngayon nga, ang Republic Act, yan yung anti-hazing law na yan isa yan sa batas ng ating bansa. Ano masasabi niyo dyan? Sige, kayong dalawa sasagot pa rin. Sino mauna? Brad Ed, sige, tapos mamaya si Brad Ed Carlos. Brad Ed. Sige, ibibigay na natin muna ang lahat para kay Carlos na lang siguro. Sige, Brad Ed, sige. Sige, sagot mo. Yung ang tanong bakit hindi may patupad ng maayos ang anti-hazing law considering na isa sa mga hiyas natin, yung isa sa jewel natin, yung masunurin. Masunurin, siyempre, ibig sabihin ng masunurin sa magulang, masunurin sa batas. Ang pinag-usapan natin ngayon, masunurin sa batas ng Republic Act, anti-hazing law. Considering nandyan yung batas, hindi natin sinusunod. Anong masasabi niyo? Ganito tayo doon sa ating scout, trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind. 12 yan. Dapat pag nasunod mo yan, ay masunurin ka talaga sa batas. Ang natin kasi, yung anti-hazing law,
nandiyan yan, pero tayo na magtatanggap ng bagong miyembro, minsan, hindi natin minsan may matitigas na pledge. Kasi inuutusan mo, akala mo minsan sila pa. Minsan tayo pa ang susunod sa pledge eh. Nangyari sa akin yun last week lang. Isa-cite ko na sa'yo bilang apo. Kasi sa Alpha Phi Omega, stickler muna bago maging member. By the way, Brad Ed, nandiyan na rin kasama na rin natin ang ating producer, si Ka Doming, si Jojo Kawit. Sige lang, patuloy ka. Sinabi ko na. Pinapakabisado ko yung lecture. Ang daing palusot, ang daing sabi ko, ini-spoon feeding na. Minsan talaga, pinupuno ng mga pledge yung pasensya mo. Para bang ikaw pa yung nagmamakaawa na para maging member sila. Na minsan nakakapagkainis sa'yo kahit na napakabait mo ron at talagang matunuring ko sa pinatawag nating 12 jewels. Hindi maiiwasan minsan gusto mo nang manakit o kaya gusto mo nang sakalin. Talagang sa inis mo, sakalin ko na lang to eh. O kaya ang ginagawa ko na lang, sinasabi ko na lang tuloy, alam mo, hindi kita kailangan. Mag-quit ka na lang. Kesa magkita pa tayo sa final, baka mapatay lang kita. Ganun na lang ang sinasabi ko. Pero ano lang yun, hindi ko naman papatay. Ayoko maging kriminal. Lang nakita ko dyan sa mga nangyari na nitong mga nakaraang bagay sa ibang fraternity. Nakita ko nga sa news kahapon, huwag nyo tong tutularan, masyadong maarte. Pero mo welcome right na lang ng fraternity. Alam naman natin yung welcome right. Bakit nahihirapan pa? Sabi nga nung isang kapitbahay ko, mas makasurvive pa raw yung bagong pledge kaysa doon sa welcome lang. May mga likas kasi na nagpapainit ng ulo sa atin. Kala mo porke mayaman siya. Dapat ang re-recruitin natin yung talagang kusang loob na yayakap dun sa pamantayan ng organization. Ang problema gusto lang nila popularity. Para dahil sikat pa ang SRB o sikat ang ganitong fraternity. Or lista pangalan na lang sila, i-baby natin sila. Ang problema ko doon, pasok na naman ako sa anti-hazing law, lalabag ako. Kahit anong bait ko. Lalo na pagtulog. So yun na hindi natin maiwasan Kaya nga sabi mo, meron naman tayong pamantayan ng scout at sunurin sa batas. Oh yes, so yun yung hirap yan, nasasagot mo na rin. Maliwanag. Ikaw naman, pero mayroon pa tayong dalawa pang katanungan Brad Ed Carlos, wag kang kakalas sa Brad Ed Tanungin din natin si Brad. Buti nga nakapasok. Salamat. At saka malinaw yung dating mo. Brad Jojo, narinig mo ba kami? Brad Jojo? Medyo malabo pa, brother. Hindi. Muna kayo. Linawin ko yung tanong. Ito yung tanong na sinagot na ni Brad Ed Carlos. Bakit hindi may patupad ang anti-hazing law na nasa scout out naman natin yung pagsunod sa batas, di ba? Isa sa HIAS, isa sa Jewel. Bakit nga hindi may patupad yung anti-hazing law? Anong sa palagay mo, Brad Ed, ba't nahihirapan may itupad? Siguro, hindi ko sinasabing ginagawa ng ating kapatiran. Ito educational lang, ito theoretical lang. Sige lang. Habol ko lang to, habol ba? Yung sinabi ko ay personal ko lang hindi personal, hindi yun pananaw ng chapter Kaya wala tayong sinasabi, we neither kasi baka ma-misquote ako, ganito pala sa Mandaluyong, ganito. Hindi, ang posisyon natin sa programang ito we neither admit nor deny na ginagawa natin. Hindi, wala. Ano ko lang yun, kasi nangyari personal sa akin Sige lang. Ikaw, Brad Jo, anong masasabi mo? Bakit hindi napapatupad ang anti-hazing law?
considering na isa sa hiyas natin yung scout oath, scout law, yung jewel natin maging masunurin sa batas. Kasi batas na yan Radyo. Teka muna, medyo bagong gising kasi ako, brother. Medyo, Okay, Brad Ed. Ito, Brad Ed, magaling kayo dito. muna. Kakatch up na lang ako. Brad Ed, ikaw muna. Ano yung sagot mo dyan? Nagsalita na si Brad Ed Carlos. Yung mga Brad na gusto sumali pwede mag-react. Ano nyo lang dito sa ating portion para basahin ko yung mga reaction nyo. Ed. Bali, ako ba? Okay. Yung with regards dun sa sinasabi mo, sa tinatanong mo na bakit hindi na ipapatupad, sabi ko nga, minsan, sabi ko nga yung full responsibility ng tinatawag nating master initiator. Nasa kanya yung full responsibility, dapat sila yung nakatuon dyan. Tapos may mga, bawat kapatiran na nagsasagawa ng ganitong tinatawag na initiation rights na kailangan nandiyan na lahat kompleto. May mga tinatawag na may medical doctors, kung meron tayong mga kapatid na merong knowledge about dyan, kailangan natin talagang kailangan sabi ko nga yung responsibilidad ng bawat membro na tatayo bilang gabay sa sinasagawa siguro. Ngayon kapag medyo nagkaroon ng pagkukulang at nagiging sanhi ng umaabot na nga sa puntong ganun na hindi nagiging maganda kahinat ng isang pledge, yun ang medyo masalimuot na pangyayari sa kapatiran. Okay, maganda. Okay. Brad Joe, ikaw naman. Ako, Bakit ako, yun nga, tingin ko, dapat yung provision bakit i-breakthrough hindi na yan. may patupad ng maayos ang anti-hating law, considering na ang isa sa jewel natin ay pagiging masunurin sa batas? Kasi tradisyon kasi yan nasa lahat yan Pangalawa, siguro panawagan na rin sa ating pamahalaan na pagtibayin pa ang batas nila. May kahinaan pa ng konti. Kaya Okay. kailangan medyo Hindi, for your information, Brad Joe, in fact, yung hearing kanina namumutawi na sa bibig ng mga senator na talagang babaguhin pa nila kasi unang ginawa itong anti-hazing law noong 1995. Tapos inulit yan noong 2018. Baka ngayon 2023 another amendment. Siguro amendment. Kung mag-amendment sila, ang kita request nila. ko lang sana. Ngayon na siguro magandang tanong na rin. Dutong ko muna. Just in case na i-amend, anong gusto niyong maidagdag? Brad Ed Carlos, Brad Ed Sanchez, Brad Jojo, anong gusto niyong talagang mailagay sa anti-hazing law na 2023 na wala sa mga previous na anti-hazing law? Anong gusto niyong maidagdag? Suspension ng license o pagtanggal ng lisensya ng O yan, paliwanag mo yan, Kasi- Brad Jo. Matindi yan. Sige, paliwanag mo ng gusto, Brad Jo. kasi ang dapat unang mamahala diyan yung mismong may kumbaga sa yung namamahala ng fraternity. Ngayon, siyempre, kung ikaw namamahala, kung mawawalan ka ng lisensya, ikaw mismo magbabantay. Kung ikaw ang MI, pag-ititibayan mo na hindi mangyayari yung dapat mangyari na bawal sa hazing law. Para hindi kayo mawalan ng lisensya. Kasi pag nawalan kayo ng lisensya, mawawalan kayong mukha sa madla. Hindi kayo maano ng komunidad. Kaya ang bantay na una dyan, yung leadership ng fraternity, kung sino yung namamahala doon. Kaya silang Sa mga kapatid, may accountability. babantayan nila yan. Oo, may accountability yung namumuno. Parang ganoon. Kasi nga, siyempre, kapag may accountability yung namumuno, yung mga nasa baba, susunod talaga yan. Kasi talagang sasabihin niya, yan. Kasi para saan pa naging wala na yung pangalan member ko sa ka. inyo. Maganda yung idea mo. Sige lang, patuloy. By the way, si
nakikita ko na rin na si Nivia nakasali na rin natin. Ayan, 4 na tayo, 5 na tayo. Sige lang, patuloy lang, Brad Joe. Maganda yung sinasabi mo. Kaya siguro kailangan mismong ang magbigay ng guidelines diyan kung paano maging member. Mismong yung sa Senado na, bawal yung ganito, bawal yung hazing, bawal yan, di ba? Ganyan. Tapos, meron din silang alternative na ibibigay. Para yung ibang naliligaw na fraternity, sumunod. Pag ganito palang gusto ng gobyerno, ito yung gusto nila. Kasi ang main kwan kasi ng gobyerno dito, parang ayaw nila ng pasalayin ng fraternity ang mga tao. At saka Brad Joe, ang sama nga sa batas natin, di ba? Brad Ed Carlos, Brad Ed Sanchez, Nivia, ang hindi maganda, wala pala yung implementing rules and regulation, di ba? Kaya hindi talaga eksakto yung batas na yan. Parang malabo, kaya hindi na-implement. Sana it's about time na talagang gagawa sila ng amendment ng 2023 na anti-hazing law. Lagyan na rin, sundan na rin ng yung implementing rules and regulation, yung gagawin talaga na eksakto, di ba? Kumbaga lahat ng mga estudyante sa university and colleges, talagang dapat kausapin yung mga member ng PRAT na ayan kapag nakagawa kayo ng mga gulo, rumble, or initiation, talagang expelled kayo sa eskwelahan ito. Di ba parang ganoon? It's about time talagang ang batas natin. Kasi paggawa ng batas, gumagastos ng milyon-milyon yan tapos hindi naman nililinaw, di ba? Kung tutusin, kayang-kaya nilang yan kasi unang-una may mga intelligence sila. Pagkatapos may mga asset sila na pwede nilang papasukin sa fraternity kung nag-hazing talaga. Diba? Kaya nga. Medyo kailangan pa ng konting pangil. Yan, tama. Yan yung nakiwa mo yung talaga yung salita na pangil pa. O ngayon, Sis Nivia, ano masasabi mo diyan? Ano pang gusto mong idagdag in case saka sa katanungan na bakit hindi may patupad ang anti-hazing law considering na isa sa ating hiyas ay pagiging masunurin? Sis Nivia. Hello, good afternoon muna sa inyong lahat, mga kapatid. Ayun, para sa akin nga, una nga, hindi pa parang yun na dapat mandatory na diba? Tapos, yung iba naman, hindi nila maipatupad, tulad ng mga chapters, hindi nila maipatupad kasi yung, alam mo yung may ego, yung dumaan ako sa traditional. Bakit sila hindi hindi dadaan sa ganun? Parang hindi nila kailangang ipatupad yon kasi nga against sila sa law. Okay. Mismo yung iba, ganon ang kaisipan. So Okay. that's why hindi nagiging mandatory sa lahat. Okay. Yun lang po yung paningin ko. Sis, maganda yung sagot mo. Pero tatanungin ko kayo isa-isa mamaya kung anong posisyon nyo sa hazing. Hazing, magkakaroon tayo ng talagang alamin natin kung sino mas nakakalamang. Pabor ba kayo na talagang iwaksina ang hazing sa fraternity or kahit papaano ipagpatuloy pa rin? Well, anyway, ang ikatlong katanungan ano ang nauuna? Dahil sa pinag-usapan natin yung hazing law, yung tradisyon o yung anti-hazing law? Ano sa tingin nyo ang palapit tayo sa magandang katanungan? Sige, ito yung pangatlong katanungan. Sige, Brad Ed, dito na naman. Brad Carlos, sige. Meron may natalunan yata tayo. Yung pangalawa mong tanong kanina, 'di ba yung hindi mapatupad? O bakit wala bang mahigpit wala bang pangil ang batas? Actually, may pangil po ang batas. Mm-hmm. Yung anti-hazing law, hindi ko man masyado kabisado. Nandoon na po lahat ang provision kung anong mangyayari sa organization. Mm-hmm. Ang bawat organization naman na nakikita ko lalo na yung mga
prominente o kilala na tinatawag na established na organization, may mga guidelines silang pinatupad na paano sususpindihin, paano tatanggalin, hindi lang expelled ang member. Pero bakit lumalabag sila? Unang-una, sabi nga may nagsabi ng sis, pride, yung ego nila. Ako dumaan dito, hindi ako dadaan. Ang tanong naman, meron pang nagsasabi, ang sabi ni Brad Jojo, kailangan daw sa organization ay may police power ang MI. Tama tayo doon. Binabantayan naman ng MI. Pero maiiwasan ba yung tinatawag na hijack? Okay. Mababantayan ba ng MI? Tapos pababantayin pa natin sa national president kung halimbawa si ganito ang babantayan niya kada initiation. Yun yung Apo Apo nalusutan sila ng nalusutan sila may konting pasay alam mo naging katawa-tawa pa nga yung Apong nagsumbong sa tatay Meron nga meron nga joke, isusumbong kita sa tatay ko. Alam mo, yung anti-hazing law, pitikin mo lang sa ilong. Hazing na. Kaya baka na may misquote ng iba na nakikinig ngayon, nakala nila ang hazing ay yung paddle lang. Utusan mo lang yang ang isang pledge na paglinisin mo ng inodoro, hazing. Pasok ka na agad sa anti-hazing law. I-blindfold mo lang ang pledge dahil normal sa mga fraternity na binablindfold, lalo na kung re-ritualan. Pasensya na sa tatamaan, kung hindi kayo na-ritualan, hindi kayo na-blindfold. O kung mga SRB na sinabi ay hindi pa ritualado, baka nakikinig din. Pag binblindfold ka lang sa anti-hazing law, ayon sa akin, sa orientation sa akin ng isang kabrad na abogado, pasok na rin sa anti-hazing law. Saan lulugar ang mga organization? Saan lulugar ang mga fraternity kung aalisin lahat ito? Sasabihin, lalagyan na mahigpit na nga yung anti-hazing law Sobrang higpit Anong gagawin natin dito? Lista pangalan na lang? Hindi na nga natin ito pwedeng pagkapangin doon sa tinatawag na putik, yung obstacle course ng military. Ang exempted na lang sa hazing at natawag ay ang kapulisan at ang military lalo na. Pero tayo na Greek letter o ibang organization, ang pagkapangi mo yan doon sa putik o kunyari military exercise, hazing na. Ano ang pananaw natin doon? Ang member ba natin basta gusto naman palang sabi nga ang principle ng SRB leadership, friendship and service. Doon sila sa service Pagka lagi ka lang para sa nasa service ituturing ka ng SRB. Porque kahit na yung iba ang dae-dae ng SRB service na pinupuntahan at nagawa at na-sponsor. Pero tinatawag pa rin siyang peke. Mahal na mahal niya yung SRB. Kung papasok lang tayo sa organization na puro service lang, edi mahalin na lang tayo sa Kiwanis Club, sa Lions Club, puro service din naman pala yun. Ang pasok sa atin ay brotherhood. Meron tayong kailangan tie-up na pinaghirapan. Ang kailangan, pinaghirapan psychological, examination, alisin na natin yung physical na gulpihan. Ang problema, pasok pa rin sa anti-hazing law yun. Kahit yung revision na batas, yung dating batas at yung bagong batas, ngayon dadagdagan pa natin ng mas mabano na kailangan na wala ng pagtitipo ng na-blindfold ang ganito. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupulutin? Sa lista pangalan na lang, mag-taking lang. Ako ay sumasang-ayon sa prinsipyo ng SRB at gaganapin ko ito. Tapos na, member ka na. Kakamayan na kita. Siguro, aalis na lang ako sa organization ng SRB pagka mangyayari yung gano'n. Actually nga sa totoo lang, iniiwasan ko na mag-recruit. Bakit ka mo? Iniiwasan. Kasi baka mapasok ako sa anti-hazing law na naman.
Ah. Ang hirap ng batas na to. Kaya nga, kaya nga natin ito, Paul. Pag Sige lang. i-discuss natin itong batas na to, Estado ang kalaban natin eh. Yung mga mambabatas na gumawa. At saka sinasabi dito, Brad Ed, ito matindi bibigyan ko lang ng pansin. Kapag, kaya sa tanong na which compares yung SRB law o yung anti-hazing law, ngayon, kung pinili mo yung tradisyon pa rin, willing ka bang tumanggap ng reclusion perpetua? Kasi reclusion perpetua ang talagang penalty, di ba? Ay ibig sabihin ng reclusion It's perpetua 40 years. 40 years yun. Oo, tsaka mawawalan ka ng freedom at aalisin ka sa society. Sa loob ng 30 taon, 30 taon. Ang laki ng part ng buhay mo 'yan, di ba? Kaya pagkabas mo, talagang senior citizen ka na katulad ko. kaya nga, handa ba kayong tanggapin ang reclusion perpetua? Kaya nga, ang talagang... Ako hindi. Ang Siyempre, problema, hindi na lang ako magre-recruit. Yun na nga mangyayari. Oo. Ang mangyayari, kasi meron na tayong mga grupo na pwedeng pagbasihan na meron na sa kanilang batas. Tinatanggal nga sa membership yung mga gumawa ng ganun eh. Hindi lang suspension eh. Expulsion. Pero, nag-hazing pa rin sila. Wala silang takot. Kasi, kaya nga, yun na nakakatakot din, Brad Ed. Kapag nahuli ka nga, reclusion perpetua, 30 taon, hindi bababa ng 30 years sa kulungan, mawawalan ka ng freedom at aalisin ka sa lipunan. Yun ang ibig sabihin nun. Ako, may mga nagtanong kayo, hindi mong tanong dapat bang dagdagan? Sabi ko, dapat siguro hindi dagdagan ang batas. Pangil. Bawasan, i-revise. Para yung kikita mo. Ibawal lang yung physical, yung may dugo, o yung may pata. Pero yung pa lang pinagtago pa lang sa ilalim ng drum, hazing na eh. Paano pa yun? Dapat sa definition ng Republic Act ng anti-hazing law, tama ka. Yung ngayon magtago lang sa ilalim ng talagang anti-hazing. Binayolate mo na yung anti-hazing. At pag nahuli ka, at ang masama doon, kahit na hindi ka mismo yung kasama doon, pag nakita ka nandoon sa lugar na ng lugar, tama ka. Pagka nandun ka pa lang sa nagmutan ka rin. Ang isa pa, pagka ikaw ay opisyalis, kasama ka rin. Pag pumirma ka doon sa lista, halimbawa, ikaw ay nag-report ka sa akin, pumirma ako sa tickler mo. Nung time na yon ng hazing, nung initiation na ay, nandun ako sa Zamboanga, wala naman ako sa site. Pasok pa rin ako kasi may knowledge ako na yan ay neophyte. Dapat hindi ganoon. Dapat ang may responsibilidad lang yung nandoon sa lugar. Kasi hindi ko naman mababantayan yan eh. Hindi ko mababantayan. Nag-report sa akin na pinagugas ko ng plato sa bahay, pumirma ko. Kaya nga sabi ko mas maganda hindi ako kilala dapat ng pledge para hindi ko rin dadalhin sa bahay ko para alias lang ang kilala nila. Hindi para malilibre ako sa parusa. Okay. Putya, wala kang kaalam-alam na matay yung pledge. Kasama ka? Mabigat yung mabigat ng kahit na anong tibay ng abogado natin siguro. Dahil ang pagbabasihan yung batas eh. Okay. Well, anyway, sinasabi rin namin itong pinag-uusapan namin, educational to Oo. Substantive conversation to. Hindi to debate or pinagtatanggol yung anti-hazing o dinidepensa ng anti-hazing law. Mga theory lang to. Kaya wag niyong isipin na binabiolate namin. Sumusunod ang kapatiran sa batas ng bansa. Brad Jojo, anong reaction mo, Jojo Kiawit, sa sinasabi ni Brad Ed Carlos? Maganda yung sinabi ni Brad Carlos. Kaya nga kailangan, manggagaling yan talaga sa batas day kung anong dapat nilang gawin para Kasi parang yung anti-hazing law, parang talagang binubuwag na nila ang fraternity. Ganun ang Kaya siguro,
Siguro mas maganda yan talaga, buksan nila ulit, pag-aralan nila, o kung maaari may representative ng bawat fraternity pag ginawa yung batas na yan. Hindi, Ah, gagawa Nasasabi yung mga gagawa gusto nga ng nila. amendment sa Republic Act na yan ng 2018. Kaya may bagong 2023 lalabas na batas. Sinisigurado ko yan. Brad Ed at mamaya si Sinibia, yung mga reaction niya. Ano naman reaction mo, Brad Ed? Sanchez. Okay, pasensya na tol. Bali, kagaya nito, medyo maikli lang ang oras natin. Ibibigay ko na lang yung pagkakataon sa ating guest sa kasi napakaganda na naging topic natin. Ano? Sige. Marami pa siyang gustong sabihin na ibigay natin sa kanila. Sige, bibigyan natin sa kanya pagkakataon. Sis Nibia, any reaction sa sinabi ni Ed Carlos? Sis Nibia, hello. Hi. Anyway, baka may ginagawa. Alam mo naman, busy rin yan sa kanyang... Sis, yes, any reaction sa sinabi ni Brad Ed Carlos? Okay, ganito na. Sige. Since sige lang. Baka may gusto sabihin. Sis. Hello. Okay na po. Oh, yes. Sa akin po, yes po. Sa akin po, ang idadagdag ko lang po doon, kung sakaling aalisin po nila o natin ang ayun nga, anti-hazing law, magkakaroon po dapat tayo ng panibagong alternative para doon, para naman hindi basta-basta na lang. Yes, diyan tayo papasok. Nakuha mo na naunahan mo ko, sis. Sorry. Anong best alternative? Anong pamalit sa hazing, just in case na epektibo rin na ang neophyte pag graduate talagang nagiging talagang loyal, faithful sa kapatiran. Anong the best? May naisip kayo? Sige, isa-isa sa inyo magsabi. Isa yung muna, sis. Anong pamalit? Anong alternative? Sa akin po, siguro, service. Yun lang ang naiisip ko, service. Pakita sa service. Okay. Brad Collective siguro. Brad Jojo, kaya gusto mo na. Sige, anong gusto mo? Anong Siguro alternative? Pati lecture siguro kailangan 100% memorize nila yan. So, para alam nila ang punot layunin ng isang fraternity kung anong kuwan. Okay. Bago ma-consider sila talaga na Brad. O kaya kailangan siguro may limitasyon yan kung ano talaga yung ano. Tama rin sinabi ni Brad Ed. Para saan pa? Na mag-SRB ka o papasok ka ng fraternity kung yung ganun lang kuwan. Tama. Pero kailangan talaga ang magbigay ng guidelines yan, yung nasa batas, yung sa gobyerno. Kasi hindi yung batas nila na parang gusto nilang buwagin din ang fraternity. Kasi parang ganun lumalabas Bawal lahat. Blindfold ka, anti-hazing law. Utusan mo na labag sa loob ng neophyte, pwede kang ireklamo ng anti-hazing law. Yun ang isang mabigat na yung physical talagang ako diyan, di talaga ako sasangayon diyan kasi ako dumaan ako sa physical, dumaan ako sa tradisyon, pero ito kita mo, loyal ako sa SRB kahit na ayoko yung kuha kasi nakita ko hindi nakukuha ang loyal sa palo sa pagpapahirap Ayan. Dagdag ko Pero lang nga ang daming dumaan sa traditional pero inactive. Hindi umaattend ng meeting. Pagkatapos ng finals saka rituals, wala na. Hindi na sila nagpapakita. So para saan pa yung pinalo mo sa kanya kung hindi rin So lumalabas na hindi batayan yung kanyang kahirapan na natanggap para talagang maging active, maging loyal, talaga, di ba? Anyway, Brad Ed, anong idagdag mo, Brad Ed? Yun nga, katulad niyan, kung mapapansin mo, halos may mga edad na rin ang ilan sa atin. Bakit sila nagiging nananatiling aktibo? Dahil nga, yung sinasabi natin pagmamahal sa mga dinanas nila, sa kapatidang kanilang napagdaanan.
Yun yung tinatawag. Yung mga dagdag ko lang doon sa ikwento ni Brad Jojo, according sa yung mga hindi active after na makasurvive, siguro yun nga yung tinatawag na, kung tawagin natin kulang sa palo. Kumbaga sa hindi niya talaga nakuha yung talagang aral noong napagdaanan na sa loob ng ng tinatawag natin initiation rites. Okay. Anyway, sabi ko nga uli, kulang ang ating oras para ibigay na natin lahat sa kay Brad Ed Carlos sa ating Yes, of course. Brad Ed Carlos, sige. Makamit gusto ka dagdag o Ano ba yun? sinabi ng mga iba o dugtungan pa sa iyong pagkakataon. Ano ba ito? Closing na ba? Para medyo haba-habaan ko na. Yes. Habaan mo na. Kahit sa loob ng 2 minuto. 3 minuto na naman tayo. Para Okay. isang paalam. 2 minuto na yung First, ang dapat lang alisin ay yung sakitan. Pero ang initiation per se, dapat hindi. Kasi Okay. sa initiation, doon natin matetest ang desidido ba ang tao. Magkaiba kasi yung initiation saka yung sakitan. At yung tungkol naman sa hazing ay 2 klase din. Ang hazing na ginugulpe at meron naman hazing na mental torture kasi kailangan din hasain ang utak. Noon nga yung mga bayani natin ay nag-check kahit walang katuturan. Yung pala, inahasa nila kung paano ang pakikibaka on diskarte. Kasi kung hindi natin tuturuan ang isang member, magiging member natin ng kung paano ang tamang diskarte, wala rin yan. Hindi niya matututunan yan. At yung iba naman, may nag-cite si isang Brad na pagkatapos ng gulpihan ay naging inactive. Maliban, siguro kaya lang sila nag-inactive may kasamaan ng loob or naging busy na sa pamilya. Pero kung bumabalik yan, marami tayong Brad na naging inactive noong pagkatapos ng high school dahil binartolino ng tatay. Ngayon SRB active na active dahil mahal nila yung organization. Mahal nila yung pinaghirapan nila. Kahit nga ngayon, yung iba nakita ko gumagastos ng pera nila dahil mahal nila yung pangalan ng pinaghirapan nilang fraternity. Ang paghihirap naman, hindi lang yung sakit yung paghihirap ng effort, nag-service ka, nag-project ka, dinipensahan mo yung mga psychological na tanong o yung mga puzzle na sagot mo. Kamukha yung nag-chess, hirap na hirap kang umarangkada doon sa mga pyesa mo. Dapat may paghihirap ang isang member para mahalin talaga. Pero yung sinasabi na sakitan, alisin na yan. Tanggalin na yan. At sana naman, makalibre tayo sa anti-hazing law. Yung mga sinasabi kasi ng provision ng anti-hazing law, blindfold lang samantalang ang pagpapablindfold ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ang bawa, senador ka, gusto mong pumasok sa SRB. Mag-o-taking ka na lang. Pero pag nakita, hindi pangit tignan siguro. Pero nakita mo, pumayag magpa-blindfold. Inikot-ikot, kahit hindi ginulpe. Nakita mong desidido siya. Ang problema sa anti-hazing law, blindfold mo lang Pag may nakakapag-picture sa'yo pasok na tayo Dapat yun ang baguhin. At kung sakali man, at hindi inaalis ng batas yan, sana naman may law of silence tayo. Law of secrecy. Na hindi naman natin papatayin yung tao Inikot-ikot lang natin baka naman isa rito chucho sa gobyerno, isumbong tayo. So, saan tayo pupunta? Kaya ang organization, marami tayong ipamalit. Scouting training, may military training, community training na magkaroon ng tinatawag na maging mabuting mamamayan na umatin ng mga ganito, certificate na nakuha mo to bago maging member ng SRB.
Dumaan muna sa mga ganong training. Kasi ang dadalhin niya yung pangalan ng organization eh. Kung wala sinong mga ganong ano yun? Yung mga pare yata naggagawa ng ganon yung mga ibang organization eh. Pinapaganda ang moral ng isang bata, isang member bago ipasok sa isang organization. Ganon ang idagdag natin sa SRB. Sana may makaisip ng karagdagang training para maging mabuting mamamayan ang mga membro ng Scout Royal Brotherhood. Yun lang ang madadagdag. Thank you. Okay. Brad Ed, ikaw naman. Sige. Short message. Brad Ed. Ayun, second emotion. Okay. Okay. Ako sa lahat ng ano. Sige, okay. Sis Nivia, ikaw naman. Anong masasabi mo? Mensahe mo? Actually, nasabi naman na po lahat. Kaya okay na po sa akin yung sinabi nila. Okay. Brad Jojo Kiawit. Sa akin naman, sana sa maikling talakayan natin, nagkaroon ng konting linaw sa mga kapatiran at sa mga ibang fraternity kung ano ang anti-hazing law. So, sana magsama-sama para maging mas maganda ang batas na kalalabasan ng panibagong panukala nila sa sa anti-hazing law. Yun lang at maraming salamat sa mga nakikinig sa atin at sumusubaybay. Yes, maraming salamat sa iyo. Brad Jojo Kiawit, siyempre ang ating producer, Sis Nivia, Brad Ed Sanchez, at siyempre ang ating special guest na ngayon lang dapat balik-balik ang nakita natin ang husay ng ating guest na si Brad Ed Carlos. Ito po ang inyong palaging nakakasama, Ronnie Akal. Gusto ko lang sabihin, siyempre, sabi nga, ignorance of the law is no excuse to be convicted of a crime because it is our justice system. Bilang editorial ng aking mensahe, gusto ko lang sabihin na itong pinag-usapan namin ay purely educational. Pure ito, hindi nangahulugang ginagawa ito ng kapatiran. Sa ngalan po rin ni Sis Hanalay, Sis Sakura, ito po yung lingkod, Ronnie Akal. Maraming salamat. Viva Sarada. Oras na kasaliw, ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan. Karangkada kapatiran, banayad ang usapan, usila kang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan. The Peace Heating Program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Mula sa top-rated music station